Anong pakiramdam ng ikaw ay na-betray ng isang pinagkatiwalaan mo? Hindi masakit kahit Masakit? dahil tinulungan mo si Malot sa pool. Yun talaga. Yung pagkagano, Yun talaga yun. maano mo siya. Yung, Dapat, nung walang-wala, sobrang parang maamong tuta. Nung nagkaroon na, matapang na. Si Kuya Jens, ano yun, reactor natin yan. Official reactor. Ayan, hello po mga kalingap. Magandang gabi po sa inyo lahat. Square Gents and welcome back po sa aking YouTube channel. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and click the bell button para lagi po updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ang buting kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap Rob. At pakisuportahan din po ang mga kasama sa buting kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kabayan po natin na lahat may hirap. Suportahan po natin lahat, guys. So ito na mga kalingap, yung matagal na nating hinihintay po mga kalingap. Sa tinagal-tagal po at ang dami nang nangyari mga kalingap na kinasangkot ang issue po ni Kalingap Edu ay sa wakas nagsalita na po si Kalingap Edu. At dito po mga kalingap ay may mga pahapyaw na po si Kalingap Edu, may realization at nagsalita na po siya kaugnay dun sa mga dati niyang nakakasama na kung saan po mga kalingap ay talagang tinulungan niya, pinagkatiwalaan niya, pero sa bandang huli ay binigo po siya mga kalingap. So panoorin po natin itong interview ni Kalingap Rob and mamaya po bigyan natin ng reaction video in 5, 4, 3, 2. So, kumusta ka naman Insan? After nung mga issues, kumusta ka na ngayon? Ano na yung pakiramdam mo? kahit pa paano, nagiging okay naman na kahit. Nag-move on na sa lahat ng mga nangyari. At as much as possible, inaano ko na lang. Hindi na ako masyadong nakikihalubilo. Hindi mo na inintindi. Tsaka din ako nakikihalubilo sa lahat ng ano. So yung mga ibang mga issue na yan na tungkol sa akin, medyo ano yan, parang mga sabi-sabi lang yan. So sa lahat ng mga inaano sa akin, parang yun minsan yung, kasi parang napapahama ako lalo minsan pag nagsasalita ka? or saka parang minsan kino-content lalo na ako pag may pag nag-content minsan, ka, lalong ginagatungan, gano'n. Oo, parang minsan, Pero malinaw sinabi ni Insan na yung mga ano daw sa kanya, mga ano lang, mga hearsay lang. mga hearsay lang, gawa-gawa. Kaya, So kaya ako minsan nag-iiwas na din ako minsan sa mga ibang kasama, tas mga gusto ko lang kagaya ng dati natin yung gano'n lang, yung masaya lang pag nakalakad tayo. basta Insan, nandito lang kami, ano man yung laban mo. Dito lang kami, kung kailangan mo kami. Ano? Yes bro. At yung mga, yun nga, yung mga sinasabi against you, wala naman kumbaga, walang patunay, mga sabi-sabi lang, di ba? Kaya, yun. Si Insan pa rin ang bahala kung ano yung magiging aksyon niya. So, mas pinili niyang maging ano na lang, Maging kapayapaan. imig, kapayapaan. Pero grabe, sobrang hirap na parang piliin mo na lang yung kapayapaan sa mga bigat ng naririnig mo. Paano mo Oo nga, no? Ang hirap nun Insan, no? Kasi sa totoo lang, sobrang below the belt na yung mga sinasabi sa iyo. And syempre, di natin may iwasan yung ibang mga walang alam, naniniwala. Yun. So, yun ang pangit dun. Pero ikaw, paano mo nakakayain na kahit sobrang below the belt, hindi mo na lang pinapansin? Kasi ako, kahit konting ano lang, parang gusto ko lang, magsalita na agad. Oo, minsan magsalita para sa iyo. Pero syempre, sino ba naman ako para magsalita para sa iyo? Ikaw nga. Oo nga, paano mo na yun, Insan? Yung pag yung mga below the belt na, syempre, yung ibang mga nasa gitna, pwedeng maniwala di ba? Kasi lalo kung di mo pinagtatanggol yung sarili mo, baka maniwala sila or ano ba man. Anong maano mo doon, Insan? Minsan kasi pag sa mga ganyang bagay, mas pinipili ko na lang yung mas mag-intindihin man, yung iintindihin ko tapos yung iisipin ko yung kabuuan na pwede mangyari kapag gumawa ako ng mga action na pwedeng mas magulo ba to kaysa magkapalagayan ng or tatahimik na lang ako para at kasi alam ko naman ang sarili ko. Tapos Pero ano yung Insan yung siguro, ito na lang tanong, ano yung pwedeng, anong term doon?
yung pinaka masasagad ka. Oo. Ano yung pwedeng anong pwedeng yung magawa nila na masasagad ka na? yung Na pwede ka nang na ito na yung time para di na to pwede. di na to pwede, kailangan ko nang lumaban, kailangan ko nang magsalita. Ano yung sa tingin mo na yung mark kung gaano ka ano yung limit ng mga bumabati ko sa iyo? Siguro pag nadami yung pamilya, pag ganun siguro. Ayun, pag pamilya na. Ibig sabihin, pag ikaw lang. Pag sa akin kasi parang kaya ko pa yun. Parang wala. Ah, Kasi madami na lang pinagdaan sa Kalingap yung mga ganung bashing. sanay ka na. Medyo sanay-sanay na kahit pa So, ang limitasyon ng mga kaaway na mga bumabati ko sa is kapag yung dinamay na ang pamilya. pag nahirapan yung mapangit. So, ngayon, kaya mo pang tiisin. May lang Mga... mas May tanong ako sa iyo, Insan. Anong pakiramdam ng ikaw ay na-betray ng isang pinagkatiwalaan mo? Anong pakiramdam ng ganun? Siyempre masakit din kahit pa paano. Hindi lang kaibigan siyempre. Alam ko may naging kaibigan ka before na di mo akalain na ganun. Pag ganun, medyo masakit kahit Masakit. dahil pagka pinagano mo talaga, pinagkatiwalaan mo, nakamahal sa'yo din yung tao. Totoo yun. Mahirap kung Sakit talaga yun. Parang di mo lubos maisip na magagawin na rin. Tapos yung siya, tinulungan mo si Malot sa pool. Yun talaga. Yung pagka ganun, Yun talaga yun. maano mo siya. Yung, Dapat, nung walang-wala, sobrang parang maamong tuta. Nung nagkaroon na, matapang na. ano? Bulldog na. Kwenta si ikaw nagsabi niyan Pero totoo yun. Di ba dati? Alam mo na kung sino talaga sila. Di saka lesson learned sa'yo na hindi ka basta-basta magtiwala talaga, no? Yung basta-basta magtitiwala. pero pag naman kasi, parang sa akin ay, yung mga ganung bagay. Kung sa kaanohan ng mas magiging okay tayong lahat, walang problema sa pakikipag-ayos. Grabe. Napaka, mo talaga yun. Napaka Lalo na talaga maintindihin mo. maapektuhan din yung sa ating ginagawa, yung channel natin. Maintindihin mo yun talaga, no? So ayun po mga Kalingap at binigyan nga po ng ating mga kasamahan, la Kalingap Rob, si Kalingap Edo rin ng advice na ayun nga po dahil sa nangyari ay mahirap na pong basta-basta talaga tayo magtiwala sa isang tao, lalo-lalo na mga Kalingap. Kapag yung tao na yun ay talagang ginawa nating tulungan, ginawang pagkatiwalaan, pero sa bandang huli ay sisirain lang po yung tiwala at yung mga ginawang tulong. Pero sa bandang huli rin po, mga Kalingap, ay sabi ni Kalingap Edu ay handa po siyang makipag-ayos. Grabe mga Kalingap. Alam nyo, andito ni Kalingap Ed, napakabuti ng puso ni Kalingap Edu. Kasi handa po siyang makipag-ayos. Kung ito po ay isang ikakaayos din ng buong Team Kalingap at makatulong po sa Team Kalingap para mawala na po yung mga gulo. Ay handa po si Kalingap Edu raw makipag-ayos o makipag-usap, maging okay po yung mga nangyari mga Kalingap. Sa kabila ng matinding pinagdaanan ni Kalingap Edu, ay meron pa rin siyang puso na handang magpatawad. Grabe, saludo kaming lahat sa iyo, bro. And ayun, God bless you more. And yun lang po mga Kalingap, abangan pa po natin yung iba pang mga update sa buhay ni Kalingap Eds at kung ano po mga mangyayari mga Kalingap sa kanilang dalawa po ni Bridget, kung matutuloy talaga o kung magtutuloy-tuloy po mga Kalingap ang kanilang love team, kasi talaga may chemistry din po mga Kalingap at marami pong natuwa na nakita po silang magkasama. So yun lamang po at maraming po salamat sa panonood. Please don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye bye.